Hindi namin ipapas on muna lahat itong 128 million. Thank you, sir. Pero ilang percent naman po? I think, Kasi pag walang approval, mahirapan tayo. Hindi, yung ba ba? Nakipag-coordinate na po tayo. yung present po kanina, what if 50% lang magkano? Depende Okay. po sir kung ano ang approval niyo. Yeah. Ayaw talaga ng ARC Parang ganon. So si ARC talaga yung kalaban natin. Yan yung namin sa innovation namin. Pero may anong extent na po ang na-exert ng Norsamelco para maging convincing tayo kay ARC? Number one, hindi may mismatch kung ilalabas nilang regulation. Hindi kami pwedeng magputol, hindi kami pwedeng mag-collect ng surcharge, installment yung bayad ng ibang consumers, pero yung pagbayad namin sa aming supplier, walang definite na relief na ibinigay si sa amin. Parang nagmamakaawa kami sa kanila na po pwede ba ito lang muna yung i-recover namin kasi ang hirap mamulikta, ang daming hindi nakakabayad dahil mataas ang presyo ng kuryente. Hindi kami makakolekta dahil bawal magputol. Hindi kami makakolekta dahil talagang hirap ang tao. Ganun yung mga sulat na I think i-post ko sa i-post ko sa Business Club Viber chat yung mga sulat namin sa ERC para makita nyo. What you have just said, sir, meron po ba tayong buffer fund na in case na even without the permission coming from the ERC, ma-implement natin yung sinasabi mo na plano ng Norsamelco na ilang percent lang yung tag-wheeling. Do we have a buffer fund na available para magamit natin pagbayad sa mga suppliers even without fully collecting from the consumers? That's why, kanina na, ito na po talaga kasi kaya nga hinihingi ko kanina po sana yung financial statement kung merong available na savings ng Norsamelco. Nasasagot muna pansamantala para hindi tayo ma-penalize kung sino man po yung naniningil sa atin. Unfortunately, ma'am, talagang wala po. Ito kasi yung drive ko kanina. Nagtatanong kung may income ang Norsamelco o wala. Ito po, tingnan Kasi baka naman may buffer fund tayo for this. Giselle, ipakita mo ngayon yung audited financial statement natin for 2025. 2025. Ano po yung pinakamataas na ano? Yan. Mayroong nakalagay doon 58 million, pero karamihan dyan mga hindi pa nakolekta na power bill. 58 million. Saan natin po inilagay na kategory yung 58 million? Is it already an income or collectible based po sa financial statement presented on screen? Ma'am, yung 35 million at saka 58 million po is not actually cash. Kasi po, Regardless. yun po ay collectible pa ang iba dyan. So, nailagay na natin na saan nga nailagay siya? Collectible? Napupunta po yan ma'am sa equity. Nababawas po yan doon sa negative loss, sa net loss from prior years. At gaano ka-liquid ba talaga yung Norsamelco as of now? Kung titignan po natin ang liquidity, doon po tayo mag-focus sa cash. Cash Yun nga, kasi liquid asset. So yung cash and cash equivalents po ng Norsamelco for 2025 is 107 million, 107.6 million. 7.6 107. Cash po yan, Cash po available. yan, pero yan po ay naka-allocate na po yan sa mga obligations like power bills at mga operations. Anong power bills po? Ang binabayaran po natin mga power bills sa ating mga power suppliers. Wait, sa Western. isn't it the money that we pay to the suppliers galing po sa collection natin monthly? So bakit may power bills tayo dyan?
Kasi po 1 month lag po ang Norsamelco. Ano yun? 1 month lag po ang pagpasok. 1 month lag. Bakit tayo nagka 1 month lag? Yun po kasi yung ang nasa Eh, di ba monthly naman? Yun. Ibig sabihin po ma'am, itong July, ang pinapaskon pa lang po namin is June. Yun po ang nasa ERC po. Ano yun? 1 month lag po ang ating implementation. 1 month lag ang implementation. So you are trying to say na kung kuliktahon sa July is June. Okay, so may allocation na kaagad tayo. Diyan ay magkukulit naman. So yun, kung meron tayong ganyan, bakit hindi mo na gamitin yan as buffer? Sa Why wait for the approval of the ARC na lang? For the general welfare of the people in Northern Samar. Why don't the Norsamelco take a drastic measure to address sila na crisis? Kasi po ma'am, Willing naman po kami sumuporta sa inyo. Yan po yan, ay pambayad po yan for January 2026. January pa. Yes ma'am. 2026. Yes ma'am, kasi year-end po yan eh. Oo. Year-end yan. Tapos nag-collect naman tayo sa January. Yung na-collect po natin sa January, pabayad po natin yan sa Okay. So na-collect natin last July, ibabayad June, ibabayad natin sa July, sa May. Yes, ang So, na-collect natin sa July ay pinabayad po natin sa June. Kasi 1 month lang. June na power bill. nag-project tayo ng income pero pambayad. Bakit umabot tayo sa point na yan? Hindi po ma'am. Yung income statement kanina, yun po yung actual sales, yung mga narinig natin sa consumers. Pero yung basis po doon sa rate is 1 month behind, 1 month lang. Balance sheet kayo. Ibig sabihin, yung makukolekt sa July, pambayad sa June, pero nag-collect kayo ng June. Yung June ma'am, Ay, pinabayad May. natin sa May na May. Pero yung bill naman ay sa May naman talaga yun eh. Na-reading, di ba? Sa June lang ninyo kinukolekt. Ano, may cycle tayo, di ba, ng billing? Oh, nag-reading kayo anong date halimbawa. Anong reading date Reading ninyo? period po namin is nag-start ng 22nd of the month. 22nd. And that will reflect the consumption of what period? May. Hello, good afternoon. Good evening po. Yes. So, like for example, for the billing period of May, it covers from April 26 to May 25. Okay. Okay. So, then, i-collect po namin May 22nd, starting May 22nd until first week of May, i-reading po, reading. Then, June. Then, 2 weeks or